Gusto nyo mag-jumping jack? Naglakad lang sa gulog. Naglakad lang. Exercise yun, sir. Exercise kayo, sir. Can you tell everyone how magandang hangin? Ano po, ayan o, this is, hindi sa tape, it is, I am carrying my statement for this afternoon, which is what I'm going to make. It is April 14, we're going to talk about the excise tax. So this has been done today. And I challenge anyone who are saying that I am sick, that they come and exercise with me. We will see who is stronger. You come to the gym with me. Tingnan natin kung sino mas malakas magbuhat ng weight. Iyak ko na makita ninyo na hindi totoo yung mga sinasabi nila, na kasinungalingan yan. Kaya mula ngayon, yung mga taong yan na nagsabi sa inyo na may sakit ako, na baldado na ako, alam ninyo, puro sinungaling ng mga yan. Kaya't lahat ng sasabihin ng mga yan, kasinungalingan. Kaya't huwag nyo nang paniwalaan kung sino man yung mga yun. Now you know who the liars are and who is telling the truth. And once again, I think it's very, very easy and very clear that I'm in very, very good health. I just had everything. My numbers are. I just had my regular blood test kasi nagpapaano ko ng vitamins and everything, and I'm fine. I'm really quite fine. Serious business. I'd like to cover some points that we have been discussing again together with the different agencies and including the Uplift committee, and we have some further announcements. Well, first of all, it is we are able to say that these are the steps that we have been taking so that we are trying to alleviate and try to mitigate the effects of the oil crisis. Umaasa sana kami na maganda na yung maging peace talks between the US and Iran. Ngunit mukhang hindi sila nakabuo ng deal. Kaya kailangan patuloy pa rin ang ating mga ginagawa para tulungan ang ating mga kababayan. Unang-una, nais kong nabanggitin na wag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil sapat naman ang supply natin sa mga pangunahing pagkain, mga bigas, mais, gulay, asukal, isda, karne, manok, itlog, at lahat ng ibang produktong pagkain. At nakikipag-ugnayan tayo sa industriya, patuloy din ang ating pakikipag-usap sa kanila. At hanggang sa katapusan ng Abril ay hindi magbabago ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabilang nga dyan, magsardinas, tinapay, instant noodles, bottled water, kape, gatas, at delatang karne. Ikalawa, binawasan natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit sa pang-araw-araw na buhay. Dahil April 14 na ngayon, April 14 tomorrow, where the authorization, the authority that we asked from Congress begins to apply. Binawasan na natin ang buwis sa produktong petrolyo na direktang ginagamit na pang-araw-araw sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. So sa ilalim ng kapangyarihan na binigay sa atin ng batas, tinanggal ko na ang excise tax sa LPG at sa kerosene. Ang katumbas nito ay 3 piso at 36. How much is this? 3.36. 3 pesos 36 ang bawas ng kada kilo ng LPG. Halos 37 pesos sa isang tangke ang mababawasan ng presyo. At 565 pesos 60 centavos kada litro ng kerosene. Ibig sabihin, mas mababa ang gastos at sa pagluluto at sa araw-araw na pangangailangan ng bawat pamilya.
Pangatlo, inaayos na natin ang sistema sa pagpasok ng pagkain sa bansa para mapababa ang presyo, mapabilis at sa ganung paraan mapababa ang presyo. Inutusan ko na ang Department of Agriculture at saka yung Tariff Commission pababain ang taripa sa mga inaangkat na pagkain upang makatulong sa pagbaba ng presyo para sa ating mga namimili. Pero malinaw ang directive na ito. Hindi ito pwedeng gawing basta-basta. Bawat hakbang, malinaw ang proteksyon sa ating lokal na produksyon. Poprotektahan natin ang mga consumer, ang mga magsasaka at ng industriya. Yan ang ating hinahanap na balanse dahil kung everything, as you know, the economy is a complicated system kaya kung may gagawin ka sa isang bahagi, may epekto yun sa kabilang bahagi. Kasabay nito, pabibilisin na rin ang pagproseso ng mga permit tulad ng SPSIC, Certificate of Necessity to Import, para mas mabilis makapasok ang kinakailangang pagkain at mas mababa ang magiging halaga. Inalis na rin ang toll fee sa mga fish port upang hindi na ito makadagdag sa presyo ng ating mga pagkain. Nakikita natin na may mga magsasaka na napipilitang itapon ang kanilang ani dahil sa overproduction sa sobrang baba ng presyo ng bili. Hindi natin ito papabayaan magpatuloy. Kaya bibilhin na muna ng Department of Agriculture ang sobrang produksyon. Makikipagtulungan din tayo sa mga local government para bilhin din ang mga gamit na ito at magamit din nila para ipamigay dito sa tao. Dali, Ali, takbo, takbo, Ali. Labong nag-road rush. Yan, bigla kayo, kasi kayo nag-road rush. Hinihingal na kami. Hinihingal. Hihingal na po kami. Sino ngayon yung healthy? Thank you po. Thank you, sir. I'd like to stress lang na itong aming initiative sa PCO, yung aming Oplan Contra Fake News. Nagsimula to ilang months back, no? Hindi pa nagsisimula yung digmaan sa gitnang silangan. Ang talagang pinapangambahan namin, yung pagkalat ng fake news, doon sa, lalo na yung mga sitwasyon na national emergencies, no? Yung mga kalamidad, meron tayong lindol, meron tayong bagyo, tapos magkakalat yung mga kababayan natin ng fake news, maaalarma ang publiko, magpapanik ang publiko. Yun ang unang-una nating binabantayan, yung kapakanan ng ating mga kababayan. Sa amin, yun ang importante. Ngayon, pagkatapos namin i-launch ng Oplan Contra Fake News, ayan, pumutok yung gera nga sa Middle East, tapos ngayon, naglabasan pa tungkol sa health ng Pangulo. Again, hindi yun ang pangunahing ang pangunahing namin dahilan sa paglunsad nitong Oplan Contra Fake News is pangalagaan ang kapakanan ng ating mga kababayan, especially in times of national emergencies. Now, we have a few matters to discuss. Unang-una, may nakita akong feedback sa social media na may umangal taga Barangay Addition Hills na naghahadulan ng semento at siya'y inaresto. Ako ba'y humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sabihin ko na at ako na po ang hingi ng paumanhin. It was my fault that I did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Nagkulang po ako ron. Ang gusto ko lang po, ang tanging hangarin ko ay patahimikin yung mga kalye. Ngunit, dahil sa kakulangan ng aking paliwanag, ay kahit sino na lang basta walang t-shirt ay siyang dinampot. Mali po yun. Nagkamali po kami ron. And I take full responsibility. I will make amends and I will make sure na mag-usap po kami para maklaro ko po to.
Nevertheless, the Safe Cities Initiative has begun and it will progress. It will progress to other forms of making the city safer, which I will announce in the next few weeks as we perfect this. Mind you, we will make a study pagdating po ng katapusan ng Abril. Titignan po namin ang focus crimes of April 2025, 2024, kumpara sa 2026. So far, ang report ng aking mga regional directors and district directors ay malaki na po ang binaba ng krimen ng 8 focus crimes sa Metro Manila at sa ibang mga lugar. We expect to do more and we expect it to be better, but don't expect it to be perfect. Again, hindi ako nung paumanhin doon sa naapektuhan doon sa Bishop Hills. Pupuntahan ko pa siya personal para humingi ng paumanhin at itatama po natin. Pagkatapos po nito ay may command conference kami at ipapaliwanag ko kung ano pa at ikaklaro ko kung ano ang limits ng pwedeng gawin. So, with that, we go with questions. Barya na naman. Barya na naman, 50 pesos. Ang inihingi ng mga manggagawa, legislated wage increase, 200 pesos, ibibigay 50. Yan mismo yung binabanggit namin. Na yung mga regional wage boards, they are not responsive to the needs of the workers. Pero mabibigyan ka ng 50 pesos, inihingi mo 200. Kaya nga hamon natin dyan sa mga nasa regional wage boards, even Secretary Benny Laguesma, na try niya kaya mabuhay ng minimum wage. Try niya pagkasahin itong dagdag na 50 pesos. Of course, we will welcome that. Any increase, we will welcome that. May it be 10, 20, 30, 40, 50. But what we are saying is, itong ang hinihingi ng mga manggagawa na 200 peso legislated wage increase, ano na nga lang yun, hindi pa nga increase yun eh. Recovery pa lang yun. Ibig sabihin, babalik lang yun na wala na halaga sa sahod ng mga manggagawa. Tapos bibigyan tayo ng regional wage boards ng 50 pesos. That is exactly what we are saying. Kailangan mabuwag na yung mga regional wage boards na yan. And it can only happen kapag na-repeal yung RA 6727. Lagi kasi ang mga regional wage boards hindi nagre-respond doon sa need ng mga workers for living wages. Pero lagi silang kumakatig doon sa pangangailangan ng mga malalaking negosyante. Yun lagi ang pinakikinggan nila, kaya luging-lugi ang mga manggagawa sa mga tripartite wage boards eh. Kasi dalawa na agad ang pabor sa mga malalaking negosyante. Samantalang ang boses ng mga manggagawa, isa lang. So yan exactly ang punto namin. Barya lang yan. Okay, may 50 pesos na dagdag pero barya lang. Ang gusto natin, 200 peso legislated wage increase para sa wage recovery ng mga manggagawa, ma-repeal yung RA 6727 para pantay-pantay na magkaroon na ng universal minimum wage floor para sa ating sa ating buong bansa. Kal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape.